punta tayo sa topic na nakakagalit. Mismo. Bago kami nagsimula at iniba ang aming titulo, 20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Steel Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing may inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petition nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong outlet yan? PNA, Pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General. Sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidence, fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ako sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot na Soljen dahil baka nga napagalitan nagaganyan siya. Bounce, simula wala siyang bouncer. Sila. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Medyo ang kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Soljen office hindi ko sinasabi doon ng source medyo dismayado ngayon na bakit mo sila papagalitan. Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming ito no. Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is that is a question actually. Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to. Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay o delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo. At para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing na yan. Hindi natin alam dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO. Bakit ganun kakano, alam mo yung audacity mo, ganun na lang na ano ba Tagalog ng audacity? Yung apog mo. Ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Ballpen nga yun. Mikropono na inaala ko And
Ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General, ngayon kayo magpapahil na ibasura yung inihaing petisyon, naka-scheduled na nga ang oral argument. So, hindi Marlon, ang isa pang argument actually is, yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Kailanganin ko na ng account sa Facebook nung walang. Alam mo, Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo. Kaya una pa lang, gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din yung terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay VP Sara. Sasabihin ko, di ba? Diba? Dapat ito ang ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara, ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Galing sa isang Kapampangan. Hindi ko, pero eater. Yun ang, foodie. Tapos sa kanyang pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited na dumating yung oral argument. Ayan, no? Kayo, 2,216 na, tapos ang nagla-like 655. Ba't ako kuripot nyo sa like? PH, nandyan ka ba? EB, nandyan ka ba? Pinagtulungan ako ng dalawang. Pinakwento mo nga kanina eh. Hambad nyo sa akin, ba't ganyan kayo? Love na love ko kayo, tapos ako ginaganyan. Love kanila, Pam. Parang hindi. Kaya hindi ko kanila nararamdaman. Kaya kanila ginagano. Hindi, pero gusto ko, actually Marlon, that's why we also change our topic kanina, although natakil din naman natin kahit papano yung una nating gustong i-discuss, no? Kailangan magsalita ang marami, Marlon. Dahil lahat gagawin nila, mapigilan lang ang grupo ng Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na sumalang dyan at i-expose ang katotohanan. Yung mga yung mga malapit po sa Baguio City, kasi marami na nagtatanong kung pwede raw bang pumunta doon para manood. Alam ko kasi private, pero pwede naman sigurong tumambay sa labas para magpakita ng suporta, para magpakita ng puwersa na gustong-gusto natin madinig yung isasagawang oral argument sa Supreme Court patungkol dito sa anomalya sa BICAM. At saka ano naman din, kung kinakailangan mag-rally yung mga malapit doon, di mag-rally kayo. Yung diba? Pakita rin natin yung suporta natin by listening to the audiocast naman ng Supreme Court sa kanilang YouTube channel. So, sabay-sabay tayong maging matalino at ma-inform ng katotohanan habang dinidinig yan. Dito tayo nakakita ng pag-asa na meron pa palang branch ng government ang matino. Kasi alam na natin yung executive, bulok. Alam na natin yung legislative department, bulok. Sa 20th Congress pa lang malilinis yan. Diba? Kaya bumoto ng tama. So, actually, Marlon, when you said na meron pa palang sangay ng gobyerno ang maayos, which is the, ano to? Do my thing, I'ma do my thing. I did not come to play. I ain't got no limit, itong Supreme Court, sumikat din dyan at na-appreciate ng marami ang Justice Amy Javier. No? So, dyan natin nakakitaan ng pag-asa na meron pa palang mga opisyal na ang pagmamahal ay hindi para sa kanilang mga sariling intensyon, kundi para sa bansa. Pam, yung mga tanong niya, nakaka-touch, on point, direkta. At talaga nakaka-touch kasi alam niya, ito yung patungkol dun sa PhilHealth zero budget. Kasi alam niya na mamayang Pilipino ang nasaktan at matatamaan nung pagbokya sa pondo ng PhilHealth. And also, because she said that, ito sa PhilHealth pa lang natin siya talaga na-appreciate because ito pa lang naman yung mainitin na tinidinig, no? She said that for her, health is non-negotiable. Correct. Regardless kung isa kang mahirap na bansa o mayamang bansa, kung mahirap ang nagkiklaim o mayaman ang nagkiklaim, you cannot say na, isang tabi muna natin ang health, gagawa tayo ng kalsada. Basta health is non-negotiable.